Kristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po sa ating gospel, ito yung parable of the rich man and Lazarus. So ang isa ay mayaman, ang isa ay mahirap. Ang isa ay nakadamit ng mamahaling damit, ang isa naman ay nadadamitan ng mga sugat. Ang isa ay piyesta kung kumain araw-araw, ang isa naman ay gutom na gutom sa paghahanap ng mga tira-tira. Ang mayaman ay napunta sa impyerno, yung mahirap ay napunta sa langit. Ang isa ay walang pangalan, pero yung isa ay may pangalan, Lazarus. At si Lazarus, siya yung taong mahirap sa parable na ito. One time, may isang pari, nagbigay ng recollection sa mga estudyante. At tinanong niya yung mga bata, ito yung gospel na ginamit niya. Gusto niyo bang maging katulad ni Lazarus sa gospel na ating binasa? At nanahimik yung mga bata. At merong isang bata na sumagot very honestly. Sabi niya, Father, gusto ko pong maging katulad ni Lazarus na napunta sa langit. Pero ayaw kong maging Lazarus na naghirap dito sa lupa. Yung sa langit, pwede. Pero kung magdusa ako rito sa lupa, huwag naman, no? Napangiti yung pari kasi totoo naman yung sagot ng bata, di ba? Gusto natin pumunta sa langit, pero hindi natin gustong magdusa dito sa lupa. Sino ba ang gustong maghirap dito sa lupa? Ayaw natin magdusa at maging miserable na katulad ng buhay ni Lazarus dito sa lupa. Pero gusto natin maging Lazarus na napunta sa langit. Pero ito ho, sa kabila ng pagdurusa ni Lazarus, makikita natin sa istorya ni Jesus na si Lazarus na nagdusa sa lupa ay siyang napunta sa langit. Siya yung pinagpala, siya yung binasbasan, hindi yung mayaman. Bakit kaya? Bakit kaya? Ang sagot, palagay ko, ay nandun sa pangalan ni Lazarus. Gagawa tayo ng word study. Lazarus means God is my help. Ang Diyos ang aking tulong. It's a Hellenized word, Greek word. Ang pinanggalingan ay Hebrew word na Eleazar. Ang Eleazar ay madalawang salita, El, God. Azar is pagtulong. So, ang pagtulong ng Diyos. Ang Diyos ay tumutulong. God is my help. That is the meaning of the word Lazarus. The rich man trusted in his purple robes, in his expensive clothes and banquets. Lazarus had nothing, yet he placed his life in God's hands. That is why when he died, he was carried by angels into the bosom of Abraham, into heaven. So the parable is not about wealth or poverty, but about trust. Ang leksyon ay malinaw. It is not wealth or poverty that saves us, but where we put our trust. Kanino ba natin isinasandal at ipinagkakatiwala ang ating buhay, ang ating kalooban, ang ating kaluluwa? The rich man trusted in himself. Lazarus trusted in God. Wealth can blind us into thinking we need no one, not even God. But suffering, if embraced with faith, can purify our hearts to depend on Him alone. At makikita po natin ito sa totoong buhay. Doon sa mga parokyang pinanggalingan ko, meron diyang very successful family. 10 magkakapatid ang anak at may mga apo na. Noong nag-75th birthday ang kanilang nanay, pinaghandaan nila ng bonggang birthday party. At tinanong yung mga 10 anak at saka yung mga grandchildren,
What is that one thing that you remember or appreciate most about your mother? Ano yung pinaka-hinahangaan nyo sa inyong nanay? At halos lahat sila, yung 10 anak at mga apo, ang sagot ay yung kanya pong pananampalataya, her faith. Regular churchgoer itong kanilang nanay. Dinarasal ang rosaryo araw-araw. At talaga ang kanyang mga anak, pinalaki niya, na pumupunta ng simbahan. Hanggang ngayon, yung mga anak ay active sa church at talagang regular churchgoers. Ayaw niyang malate sa misa. 30 minutes pa lang, nandun na siya sa simbahan. Pero ang kanyang buhay, kung babalikan, ay hindi naging madali. Sa kanyang 40s na age, she was in her mid-40s, namatay sa heart attack ang kanyang husband. At naiwan sa kanya ang 10 anak, lahat nasa eskwela pa, from age 9 to 20. At yung tatay na namatay, asawang namatay, siya lang yung breadwinner. Hindi naman siya na-train na magtrabaho sa buhay. Ganun kahirap ang kanyang dinanasan. Pero kanyang naitawid ang kanyang pamilya. Ngayon, very successful family, very successful sa kanilang business. And the eldest said, nung namatay si Papa, mahirap yun para sa aming pamilya. Naghirap talaga kami. At lalong mahirap para sa aming nanay. Pero saan siya kumuha ng lakas? Alam niyo, Father, sa kanyang pananampalataya. Faith. Faith was the mother's strength. And it was faith that carried the whole family through hardships, crises, and trials. Yang mga ganyang kwento ay kwento ng Lazarus. God is my help. I trust in God who will make an intervention in my life. So God is my help ay hindi lang yan ang pangalan ni Lazarus. Dapat daw, yan din ang ating pangalan. Kasama natin sa ating pangalan ang God is my help. When sickness strikes, when money runs out, when life feels heavy, we say, God is my help. And when we enjoy comfort, we must not forget that our true security is not possessions, but God alone. And so we still say, God is my whole help. In the end, everything passes. Comfort, wealth, pain, even suffering. What remains is God. And so let me end this homily with this famous prayer of Saint Teresa of Avila, Nada te turbe. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo le alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. In English, let nothing disturb you. Let nothing frighten you. All things pass. God does not change. Whoever has God lacks nothing. God alone is enough. Solo Dios basta. Amen.